At mula nung naging pulis ako, nagkaroon ako ng experience sa checkpoint. Hindi ko namin nagamit, lalo na dito sa Quezon City, ang mga auxiliary. Bawal po ang mga auxiliary, mga barangay tanong, PPSO, at yan po ay pinag-usapan po namin ng mga kakomre sa 6th district ng Quezon City. Ang first week ng January. Naka-uniforme po dapat ng ganito ang kapulisan. Wala pong civilian o BPSO or private na o na naka-short pants. Hindi ho ito ang atimunan. Quezon City po ito. Okay, kaya kasi ganito ang pinag-uusapan natin dito yung effective checkpoint system. In agreement with Casali, no? Ilan ang nadaanan ng checkpoint kamakailan? May naka-uniform, totoo yun. Pero may mga, ewan ko kung official yun, na naka-uniform din, pero naka-jacket, ewan ko kung talagang giniginaw, nakataas, hindi makita yung nameplate. And, nung tinanong ko yung isa, sabi ko, boss, bakit meron niya lang hindi police? No? Sabi yung, ano ba tawag niya sa barangay, o soldier force? Hindi, merong auxiliary, may tawag kayong ano yun, additional ano ba yun? BPSO? Whatever, pero siguro pakicheck ninyo. Tatanungin ko muna si Major Osan, ano ba bilin sa inyo ni Direktor na pahayag tukol po dito sa checkpoint and other activities na pinag-ahanda nyo in relation with the coming election. Ano po ang habilin sa inyo? Press release yan. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ang direktiba po ng ating district director po, so dito po sa checkpoint, susundin po namin lahat yung rules na dapat ipapatupad. Yun na nga po yung nasabi ni Colonel Castillo na manggagaling po ang sinusunod namin sa Congress. Hindi po kami pwedeng siguro mag-extend ng aming gagawin na wala pong direktiba para sa amin. Okay. Pinag-usapan natin checkpoint. Pero siguro, di ko sasalita kayo, dapat sabihin nyo, yung patakarang checkpoint batay sa kautusan ng Commission on Election. Malinaw po yun. Tingnan natin kung anong galit meron si Jimmy Mendoza ng Sunshine TV at ng DCAR. Magandang umaga po sa inyo lahat, especially kay Director Santos. Professor, nakita mo naman siya. Sir, for the first time, nakita mo na naman. Oo. Okay, good. Sir, kay Colonel Castillo, sir, ano po ang pinagkaiba ng checkpoint sa choke point? Pakipaliwanag po yung choke point. Kasi yung checkpoint, malinaw na po eh. Kasi marami nagtatanong eh, sa choke point na pinapatupad ng polis kung sakali merong krimen na naganap sa isang lugar. So, kailan po natin ngayon na totally ganpan. Hindi chocolate yan, ha? Hindi. Kaya dalawa kasi nakakonsentrate sa checkpoint eh. Pero alamin ka rin kasi yung checkpoint eh. Okay. Yung pong checkpoint, yan po ay naayon sa bagas ng COMELEC. Ano na po natin kung anong COMELEC? Yan po yung checkpoint. Ang gusto kong i-taxi yung checkpoint. Napakasimple yan eh. Ang checkpoint, paparahan ka lang. Yung ibang tayo pag kumakain eh, na-choke tayo. Ibig sabihin yung barrier. Yung karsadang yan, halos doon yung alam mong may krimen sa palibot na nangyayari. Kaya yun ang choke point. Yun ang choke point noon. Yun ang pinakasimpleng explanation noon na kung yung itong karsadang to diretso, meron kang alam na kunyari sa barangay Tatalon na alam niyo naman na kung ano ang barangay Tatalon. So, medyo pumunta ka doon sa malapit sa Tatalon para choke point yun sa gabi na not necessary na meron kang yung 3-4 na notice na this is a checkpoint na gano'n na yung position ng checkpoint not necessary na gano'n. Choke point na doon lang.
Kasi number one, sabi ko ni Antonio, deterrent lang naman. Ang number one kasi na makakatulong sa atin, yung mga sibilyan, yung mga tips. Kung trabaho lang ng pulis ang hintayin natin, wala akong tayong magagawa. Maghintay lang tayo. Wow. Pag nagkamali ng pulis, yun na. Mas mabilis pa tayong musga sa pagkakamali ng pulis kasi sa pagtulong natin bilang citizens. Okay, sir. Kaya pa, sa kapatid, marami po tayo ngayon polis ng mga PO1 o JT. Na-issue na po sila ng baril ng PNP. Kasi may pinapatupad po tayong garban. Marami po sa mga OJT ngayon nakatalag. Buong CPO, buong mga PNP po na tagagarbit lang. Abay may mga baril na. Ito ba yung na-allow nyo? Nung ako ang district sa Quezon City, ang Quezon City maraming baril. Ngayon, ang proseso ngayon sa PSBRC, yung mga bagong polis, dati po, nung panahon ko, 3 months nga pagdating na kami, may baril na kami. Nung IPC, INP pa yan. Ngayon, ang nangyayari ngayon, 1 taong basic recruit ko yan sa 1 taon. Sa loob ng 1 taon, wala ko silang baril. Pagkatapos ng 1 taon, doon sila ma-issue ng baril. So, rest assured na yung mga may baril ng police, mababa ang 1 taon na nagsiservisyo. Okay, ibaba natin yung tanong ni Jimmy. National yung concern niya. Quezon City. Ilan ang polis, ilan ang may baril? 1:1 po. Minsan yung kasi hindi ko lahat ng polis sa amin allowed na umawak ng mahaba ng long firearms. Maliban po sa SWAT, sa taga-DPSP. Okay. Katulad ko, lahat po ng polis dito, sabi ko sa inyo, may baril na issue. Okay. Hindi kami nagkukulang or shortage kami. Wala kami shortage sa maikling baril. May mga polis Quezon City dyan sa huwag ka naman magtanong. May mga polis Quezon City na may arsenal pa. Ibubuno ko sa iyo kung sino-sino sila. Okay, kilala niya yan. Ni Sani kung sino yung may mga arsenal ng polis. Okay, mas kilala mo yun. Okay, si kapatid na Ray Mercaral. Kuya, pakibulog ka rin sa akin. Mamaya, bulong ko sa'yo. nako eh. Ang daming 38 na luma nun eh. Ano sa ating checkpoint? Wala na. For the record na sa Quezon City, kamusta na yung ating checkpoint? Ilan na po yung mga nakahuli na ba tayo ng mga Yan. ilang baril na ang nahuli natin? Meron ba tayo mga na-encounter ng mga pulis na o mga kasama mga lumabag ng mga na wala karapatang magdala ng baril? Sa Quezon City, data po para sa ating mga Bago sa pagkini Colonel Castillo yan ang last for the PNP, ha? Lilipas na tayo dito, pakaliwa naman. Okay, go ahead, Colonel. Kuya, thank you. Sa mga nahuli na may mga baril, sa ako kong record, sa Contra Boga po ito, ito po ay binukuha ng operation namin na tinatawag ng lahat ng istasyon. Sa buong kapulisan sa buong district ng Quezon City is ang pagkakalam ko is kami ang pinakamataas na nahuli. Hindi ko lang may bigay yung sa figure, pero napapakita natin sa radyo, sa TV, sa report every afternoon may mga vision na support. Ngayon, sa aming mga checkpoint, hindi po ba